Hi, ako si Shasha. Ako ngayon ang makakasama ninyo sa aralin ngayon sa PE. Excited na ba kayo? Ako rin. Magsisimula na tayo. Ang ating aralin sa Physical Education 3, Quarter 3, Week 5 to 8 ay ritmikong gawain. The most essential learning competencies are: demonstrates movement skills in response to sounds and music, engages in fun and enjoyable physical activities. Nakapunta ka na ba sa loob ng isang gym? Nakakita ka na ba ng isang gymnast? Nakita mo ba ang iba-ibang klase ng kilos na isinasagawa niya? Sa iyong palagay, kaya mo ba maisasagawa ang ganitong klase ng kilos? Sa aralin na ito ay matutuhan natin na maisagawa ang iba-ibang ehersisyo bilang tugon sa mga tunog gamit ang buklod at bola. Paalala na sa araling ito ay kinakailangan ng iba yung pag-iingat sa paggawa ng mga nakasaad na gawain. Ang ritmikong gawain ay isang halimbawa ng mga kilos na isinasagawa bilang tugon sa mga tunog o mga kilos ng pagsayaw sa ehersisyong paraan. Maaari tayong gumamit ng iba-ibang bagay o gamit sa paggawa ng isang presentasyon na may ritmikong gawain. Pwedeng gumamit ng mga bagay tulad ng bandila, ribbon, stick, buklod o bola. Sa pagkakataong ito ay gagamitin natin ang buklod at bola sa iba't ibang ehersisyo. Isa sa mga madalas na ginagamit sa isang ritmikong gawain ay ang buklod. Ang buklod ay isang paikot o pabilog na bagay na maaaring gawa sa metal, plastik o kahoy. Mas kilala ito sa tawag sa Ingles na hoop. Sa paggamit nito ay marami tayong mga kilos o paggalaw na maaaring gawin upang mapanatiling malusog at mapangalagaan ang ating katawan. Narito ang ilan sa mga gawain na maaaring sabayan ng mga tugtog sa apatan na sukat. Siguraduhin na mahigpit ang pagkakahawak sa buklod habang isinasagawa ang mga gawaing ito. Subukan nating maisagawa ang mga gawain. Narito ang unang gawain. Itaas ang buklod sa harap ng nasa nibel ng balikat o dibdib. Siguraduhin na kahanay o kalapat ito sa lapag. Pangalawa, ilapat ang buklod sa dibdib sa pareho pa rin itong posisyon. Pangatlo, ibalik ang buklod sa parehong posisyon sa number 1. Pang-apat, ibaba ang buklod sa iyong harapan na nakadikit sa iyong mga binti. Panlima, ulitin ang mga hakbang mula 1 hanggang 4. At pang-anim, ulitin ang lahat. Ikalawang gawain. Una, itaas ang buklod sa posisyong patayo. Pangalawa, ibaba ang buklod sa nibel ng iyong leeg sa pareho pa ring posisyon. Pangatlo, itaas ang buklod o ibalik sa number 1. Pang-apat, ibaba ang buklod sa iyong harapan na nakadikit sa iyong mga binti. Panlima, ulitin ang mga hakbang mula 1 hanggang 4. At pang-anim, ulitin ang lahat. Ikatlong gawain. Una, itaas ang buklod sa iyong kanan gamit ang 2 kamay. Pangalawa, ibaba ang buklod sa iyong harapan na nakadikit sa iyong mga binti. Pangatlo, itaas ang buklod sa iyong kaliwa gamit ang 2 kamay. Pang-apat, ibaba ang buklod sa iyong harapan na nakadikit sa iyong mga binti. Panlima, ulitin ang mga hakbang mula 1 hanggang 4. At pang-anim, ulitin ang lahat. Hindi lang ang buklod ang nagagamit sa isang ritmikong gawain. Maaari din nating gamitin ang bola sa mga ritmikong kilos. Hindi lang sa mga laro at hindi lang laro ang maitutulong ng bola upang mapanatiling malusog ang ating katawan.
Maaari din natin itong gamitin na medium upang makagawa at maisagawa ang iba-ibang routine ng mga ehersisyo. Narito ang ilan sa mga gawain na maaari nating gawin sa tulong ng bola. Maaari nating isabay ang ating mga kilos sa gawain ito sa mga kantang may apatan na sukat. Gawin ang mga ito ng patayo at may magkalapit na mga paa. Unang gawain, patalbugin ang bola sa kanan gamit ang iyong kanang kamay. Pangalawa, sapuhin ang bola. Pangatlo, patalbugin ang bola sa kaliwa gamit ang iyong kaliwang kamay. Pang-apat, sapuhin ang bola. Panlima, ulitin ang ginawa ng una hanggang 4. Pang-anim, ulitin ang lahat. Para sa ikalawang gawain, una, ipaikot ang bola sa iyong katawan mula sa kanan papunta sa kaliwa. Ipadaan ito sa iyong likuran at harapan pabalik sa kanan. Pangalawa, ipaikot ang bola sa iyong katawan mula sa kanan papunta sa kaliwa. Ipadaan ito sa harapan at likuran pabalik sa kanan. Pangatlo, ipaikot ang bola sa iyong katawan mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ipadaan ito sa iyong likuran at harapan pabalik sa kaliwa. Pang-apat, ipaikot ang bola sa iyong katawan mula sa kaliwa papunta sa kanan. Ipadaan ito sa iyong harapan at likuran pabalik sa kaliwa. At panglima, ulitin ang lahat. Ikatlong gawain, una, ihagis ang bola pataas. Pangalawa, saluhin ang bola. Pangatlo, patalbugin ang bola sa sahig sa inyong harapan. Pang-apat, saluhin ang bola. Panlima, ulitin ang una hanggang pang-apat. At pang-anim, ulitin ang lahat. Ang mga ehersisyo ay isinasagawa upang mapanatiling malusog at malakas ang ating pangangatawan. Maaaring nakasasawa ang mga gawaing ito kung paulit-ulit lang ang ating isinasagawa. Kaya maaari nating gawin ito sa saliw ng isang masaya at masiglang tugtog. Maaari din nating gamitan ng iba't ibang bagay upang mas maging kasiyasiya at nakapupukaw ang ating simpleng ehersisyo. Sa ganitong paraan ay lalo nating napapaunlad ang ating pisikal na katawan. Ngayon ay gawin na natin ang unang pagsasanay. Magbigay ng 5 mga bagay na maaaring gamitin sa paggawa ng isang routine sa isang ritmikong gawain na nabanggit sa ating aralin. Ito ay ang buklod, bola, ribbon, stick, at bandila. Para sa pangalawang pagsasanay, hanapin ang mga sagot mo sa gawain pagkatuto bilang una sa mga titik sa loob ng kahon. Unang salita ay buklod, sunod bola, sunod ribbon, stick, at bandila. Para sa pangatlong pagsasanay, isagawa ang routine o ang mga ritmikong gawain gamit ang buklod. Siguraduhin na sundin ang bawat hakbang mula sa una hanggang sa ikatlong gawain. Kung walang buklod ay maaaring humanap o gumamit ng ibang bagay na may parehong itsura. Gawin ito sa saliw ng awitin na may apatan na sukat. Sagutin ang mga tanong sa susunod na slides matapos may sagawa ang mga gawain. Unang tanong, naisagawa mo ba ng wasto ang bawat gawain? Pangalawa, anong parte ng routine ang pinakamadali para sa iyo? Pangatlo, naging mahirap ba na maisagawa ang routine? Pang-apat, paano makatutulong ang gawain ito upang mapalakas ang ating pisikal na pangangatawan? Paalala mga bata, ang routine na gagawin ninyo ay maaari ninyong i-video at ipasa sa inyong mga guro. Pagsasanay 4.
Isagawa ang routine o ang mga ritmikong gawain gamit ang bola. Siguraduhin na sundin ang bawat hakbang mula sa una hanggang sa ikatlong gawain. Kung walang bola ay maaaring humanap o gumamit ng ibang bagay na may kaparehong itsura. Gawin ito sa saliw ng awitin na may apatang sukat. Sagutin ang mga tanong sa susunod na slides matapos maisagawa ang gawain. At tandaan, maaari nyo ring i-video ang inyong mga gawain ito at ipasa sa inyong guro. Ang mga katanungan, naisagawa mo ba ng maayos ang bawat gawain? Pangalawa, anong parte ng routine ang pinakamadali para sa iyo? Pangatlo, naging mahirap ba na maisagawa ang routine? At pang-apat, paano makatutulong ang gawain ito upang mapalakas ang ating pisikal na pangangatawan? Pagsasanay 5. Lagyan ng masayang mukha ang loob ng katabing kahon ng nakasaad na gawain kung naisagawa mo ito ng wasto. Kung hindi mo ito naisagawa ng wasto, malungkot na mukha ay ang ilalagay. Tandaan mga bata, ang inyong sagot ay naaayon sa inyong karanasan habang kayo ay gumagawa ng mga routines. At para sa panghuling pagsasanay, buuin ang tula. Hanapin ang sagot sa loob ng kahon. Please like, subscribe, and get notified.